Ito, kay General Torre tayo mga kababayan. Si General Torre ngayon, mga kababayan, ito po ang usap-usapin ngayon. Usap-usapin ngayon na talaga bang si General Torre ay papasok sa politics? Naniniwala ba kayo mga kababayan na si General Torre or Nicolas Torre III papasok sa politics? Naniniwala ba kayo? Press 1, oo. Press 2 kung hindi. Naniniwala ba kayo na si General Torre ay posibleng papasok sa politics? Actually, mga kababayan, napapansin ko po kasi na si General Torre ay papasok po talaga sa politics. Bakit? Ganito po kasi yan, mga kababayan. According po dito sa Billionaire News Channel, mga kababayan, ay si General Torre po ay halos kasama na po niya itong mga kakamping o liberal politician. Kung naalala niyo mga kababayan, ako hindi ko binibigyan ng binigyan ng issue. Pero wala namang problema kung papasok si General Torre sa politics kasi ibuboto ko siya. Totoo yan. Kung papasok man si General Torre sa politics, why not? Hindi naman siya nagnakaw. Qualified naman siya. Pangalawa, wala naman siyang record ng pagnanakaw. Higit sa lahat, wala siyang flood control. 'Di ba? Na project. So bakit? Kahit anong posisyon sa politics, pwede siyang pumasok kasi si General Torre may paninindigan. Pero eto mga kababayan, kung naalala ninyo noon, nung birthday ni representative ng ML Party List, Leila de Lima, nagbigay po siya ng cake. So, ito mga kababayan, certified kakamping na nga ba si General Torre, mga kababayan. So ito po, ipapanood ko po sa inyo. Wait lang hanapin ko lang General Torre, certified kakamping na nga ba? Ito mga kababayan. Kasi sa totoo lang, ito. May ads lang po Kung madalas kang nakararanas ng pamamanhid sa kamay o paa o nahihilo, ito ay... Walang kulay ang laban kontra korupsyon. Yan ang depensa ni dating PNP Chief Nicolas Torre matapos makita sa pagtitipo ng Liberal Party. Kasabay nito, may panawagan din ng ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni... Actually mga kababayan, kahit sino naman pwede namang pumunta sa Liberal Party. Kahit ako bilang isang vlogger, pwede akong pumunta doon at susuport sa kanilang program. Wala namang pinagbabawal sa kanila. Sabihin natin oposisyon sila, pero wala namang masama kahit oposisyon yan kung para naman sa bayan ang kanilang pinaglalaban. Ang masama lang doon kung haluan nila ng pagnanakaw, pagpatay, or pag-hijack. Yun po ang masama. Ngayon, according sa aking pagiging almost 5 years, wala naman akong nakitang liberal politician na may kasong pagnanakaw. Sino po ba? Wala. At active pa nga ang mga liberal politician mag-release ng SALN. Walang paglustay, walang pagnakaw, walang isyong korupsyon, walang isyu sa droga. Bagkus sila pa ang nakakabisto sa mga palpak sa gobyerno. Bakit? Sino bang nakabisto kay Alice Go? Si Risa Hontiveros. Sino bang nakabisto sa pagiging drug lord protector ni Digong? Si Trillanes. Sino pa? Si Kiko Pangilinan. Nabisto niya ang Bureau of Customs na grabe ang smuggling. Dahil sa kapabayaan ni Digong. Sinakop na ng China ang Bureau of Customs. Halos lahat ng Liberal Party may mga nagagawa. Si Leila de Lima, nung senador noon, merong panukalang purpose. Bakit? May nagawa bang purpose ang mga Duterte senator? Wala. Halos lahat ng Liberal Party, napakarami pong nagagawa nila na batas at napapakinabangan po ng tao. Except with the Duterte senator, wala po talaga. Puro ngak-ngak at paninira lang at pagkampi kay Digong sa kanyang kamalian. So ito po mga kababayan. Ng ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba.
Papasok na ba sa politika ang nasibak na PNP chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos? At Actually, mga kababayan, walang problema si General Torre kung magli-liberal party siya. Kasi bakit? Nung panahong pulis siya, hindi naman po part ng pulis ang politics. Kasi according nga sa roles ng pulis, sa rules and regulation, bawal ka maging partisan. 'Di ba? So, pulis ka is pulis ka. Politics is politics. So ngayon, depende na yan kay General Torre kung saan siya pupunta, kung saan siya sasanib. Bakit? May kalayaan naman tayong mamili at higit sa lahat hindi naman siya politician. Ngayon, kung gusto niyang pumasok sa politics, and then, sa kanya na yun. Diba? Kasi kung kahit saan siya, kung ibuboto siya ng tao, ibuboto siya. Wala namang kulay-kulay dyan eh. Kahit si General Torre ay doon hihilira sa mga loyalista, walang problema. Kung doon man siya hihilira sa mga Liberal Party, walang problema kasi wala naman siyang ginawang mali. Diba? Hindi po hadlang kung didikit ka sa kulay. Ang hadlang doon kung kahit saang kulay ka, didikit kung meron kang record. Diba? Kahit anong kulay, si General Torre pupunta, walang masama doon. Ang masama kung may record siyang mali. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kanya-kanya po tayong pag-iisip. Kanya-kanya tayong opinion. At kanya-kanya tayong suporta. Si General Torre is General Torre. Babaliktarin man ang mundo, isa lang siya. So kung saan man niya gustong dumikit, sa kanya na yun. Hindi na natin siya pwedeng diktahan. Ang sa atin lang, hanggat may gagawin siyang tama, tama. Kung may gagawin siyang mali, di mali. Yun lang naman. Alam niyo, sa totoo lang katulad sa akin, sabi ko nga sa inyo, ngayon, pro-government ako. Kung may masilip ako sa government na mali, talagang magsasalita ako. Diba? Nakita nyo naman si Insan. Nasilip ko si Insan na meron talagang mali. Kaya mali na yun. Hindi na mabago sa isipan ko yun. Di ba? Ganun lang yun. Problema ba yun? Di ba? Ako sa totoo lang, I will tell you frankly mga kababayan, hindi porket nasa pro-government ako nakasuporta ngayon, kung ang mga politician sa pro-government nasilipan ko ng mali, mali yun. Hindi ko pwedeng ibahin. Di ba? Si Insan nga, nasilipan ko, grabe ang ginawa niya. May nagbago ba? Wala! Hindi na mawawala sa isipan ko yun kasi alam ko't nakikita ko kung ano. Di ba? Ganun yun. Ganun yun, mga kababayan. Di ba? Actually, mga kababayan, sa politics kasi, once na marinig ka or masilip ka ng kapwa mo. Dito kasi sa Pilipinas, mga kababayan, sakit na ng Pinoy yan. Sakit na ng Pinoy yan. Sakit na ng Pinoy yan, mga kababayan. Kapag alimbawa ako, katulad kay Ken, di ba may mga kaibigan akong vloggers? Ngayon, pag nakita ako ng mga kaibigan kong vloggers na umaangat yung views ko, umaangat yung subscribers ko, do you think sasaludo sila sa akin? Hindi. Sisiraan nila ako. Kasi common na yan sa mga Pinoy. Kapag nakita mong umaangat yung kapwa mo, hihilain kang pababa. Hindi na bago sa atin yan. Diba? Sa kamag-anak nga, pagdating sa posisyon, nagpapatayan. Sa kaibigan pa kaya? Hindi na bago sa atin yan. Diba? Ganun lang, napaka-simple. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, once na ako may makitang pagkakamali, kahit pro-government ka pa na politician, hindi yan mabubura sa isipan ko. Zero ka sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi yan nawawala sa isipan ko. Si Insan, nakita ko kasi, kaya no more siya sa akin. Hindi ko na kailangan i-explain. In-explain ko na yan sa inyo. Diba? Hindi pa nangyari itong flood control issue, in-explain ko na sa inyo. Di ba, nagkakatotoo nga. Issue nga, dawit nga siya. Di ba? Kaya hindi na kailangan, wala na sa akin yan. Zero is zero. Di ba? So, ganun yun. So, kung si General Torre,
didikit sa liberal, and then, choice niya yun. Hindi naman natin siya hawak. Diba? Desisyon niya yun. Oh. ni Pangulong Bongbong Marcos at kilalang malapit na aliado ni Torre. Giyit ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP, pero para sa isa nilang paninindigan laban sa katiwalian. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat hahaluan ng or i-define ng politika ang laban sa korupsyon. Sapagat bawat Pilipino, unang-una, ang korupsyon na yan ay labag sa batas at iisa sa ligang batas nating mga Pilipino. So, dapat, ano man ang kulay mo, ano man ang paniniwala mo, iisa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Sa temang kung Alam niyo, sa totoo lang, pagdating kay General Torre, mas, support ako sa kanya. Bakit? Pagdating kasi sa side ni PBBM, na mga loyalist politician, wala kasing ganyang gathering. 'Di ba? Wala kasing ganyang gatherings. So kung meron lang sigurong gatherings ganyan na side ng mga tawag dito, lakas CMD, so bakit hindi pupunta si General Torre? 'Di ba? So ang mga Liberal Party may ganyang event, so hindi naman pinagbabawal, pwede ka namang umattend, so why not? 'Di ba? Nagkataon lang na ang Liberal Party may mga ganyan silang event, 'di ba? Ngayon sasabihin niyo bakit hindi si General Torre sumama sa Lakas CMD? Wala namang event ang Lakas CMD. Ano bang event ng Lakas CMD? Ang Liberal Party may event na ganyan. Malamang pupunta ka, event yan eh. 'Di ba? Lalo na kung invited ka naman. 'Di ba? So magawa din ng event ang Lakas CMD para imbitahan din nila, dapat imbitahan. Ganun lang naman kasimple. Alangan naman pupunta ka sa isang event na wala namang event, 'di ba? Paano ka pupunta doon? Halimbawa, meron isang function hall. Tapos pupunta ka doon, wala namang event, di mo kakanta nga. Malamang may event naman doon sa Liberal, so pupunta ka, lalo kung invited ka naman, 'di ba? So, ngayon mga kababayan, kung sakali man napapasok si General Torre bilang politician, so nasa kanya na 'yun. Choice niya 'yun. 'Di ba? Kasi kung tatanungin ako, politics, qualified ba siya? 100% qualified naman siya. Kung iboboto ba siya? Iboboto ko siya. 'Di ba? Kaya niyo bang diktahan yung aking isipan kung iboboto ko siya, 'di ba? Hindi naman ako mawawalan, boto lang naman 'yan. May mawawala ba sa akin? Oo, 'di ba, Ma'am Silpa Glory? Walang mawawala sa akin. So ngayon kung si General Torre ay certified kakamping, and then why? What is the problem? 'Di ba? So wala naman tayong nabalitaan na si General Torre nangagat. 'Di ba? May nabalitaan ba kayo na si General Torre nanakmal? Wala naman. Bakit? May nabalitaan ba kayo na si General Torre may kinagat? So kung may kinagat siya, malamang hindi yan siya papuntahin doon. Bakit? Baka siya naman doon na naman siya mangagat. So ibig sabihin, wala naman siyang kinagat, wala naman siyang record na nanakmal, wala naman siyang record na nangwilyo, wala naman siyang record na nanuntok, and then so why? Di ba? At saka sa mga DDS, kung nakita nyo na si General Torre ay dumikit sa mga liberal politician, so ano problema dun? Di ba? Choice niya yun. Di ba? Ganun lang kasimple. Bakit? Mga DDS. Diyan nga sa mga DDS politician, napakadami kang balingbing dyan eh. Di ba? Napakaraming balingbing dyan. Pagdating ng kagipitan, hindi mo nakilala. Pero nung panahon ng nakawan, magkakaibigan sila. Ganun lang. So choice ni General Torre yun. Kahit ngayon sabihin ko nakakamping si General Torre, so anong mali? Malay natin sa pananaw ni General Torre na mga kakamping politician, may mga magandang patutunguhan. So, yun yung pinili niya. So, sa kanya na yun. Wala na tayong pakialam dun. Diba? So, kung papasok man siya sa pagiging politician, choice niya yun. Diba? Basta ang sa akin lang, no to DD shit politician. Diba? So, yun lang. Mga kababayan, yung aking reaction ngayon. Kung gusto ni General Torre, din sub, go.
Diba? O, ito pa. Sa temang kung walang korap, walang mahirap, ang pagtitipon ng Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability at good governance at labanan ng korupsyon saan man at kailanman ito mangyari. Unprecedented. The largest corruption scandal in the history of the Republic. Hindi. Trillion, hindi daang bilyon. Oh, 'di ba? Si Kiko na mismo nagsabi, ang presidente, binulgar ang korupsyon, trilyon, hindi milyon. Oh. So hindi naman sila anti-government, no? Tumulong lang sila. Eh malay natin may event silang ganyan. Oh, di sa kanila na 'yun. Yeah? O hindi naman nila siniraan si PBBM. Bagkus tumulong pa sila at sumuport pa sila. So anong mali dun? At saka mga DDS, wag po kayong mag-expect na si General Torre ay sasanib sa inyo. Una sa lahat, si General Torre ayaw ng magnanakaw yan. Ayaw ng palamura at ayaw ng kriminal. Take note, si General Torre, Iglesia ni Cristo yan. Ang Iglesia ni Cristo, ayaw ng magnanakaw, ayaw ng nagmumura, ayaw ng bastos. Ewan ko lang yung iba. Bakit hinahayaan pa nilang pumunta si Sara sa templo nila? Sa bagay, baka bilang respeto lang kasi vice president nga. Pero alam niyo sa totoo lang, narinig ko kasi yan kasi ako, naging isang INC din ako. Hindi lang ako na tawag doon na bautismuhan. Pero ayaw talaga sa INC yung magnanakaw, yung sinungaling, yung nagmumura, yung bastos. Ayaw nila yan. Pero nagtataka lang din po ako kung bakit sa templo ng INC ay pinapapasok nila si Sara. Hindi po nakakalimutan ng taong bayan kung paano ni Sara pagmumurahin si PBBM, si Lisa at si Martin Romualdez. At take note, si Sara po ay hindi ordinaryong tao. Siya po ay isang politician. Dapat kapag politician ka, public servant. Kapag public servant ka, modelo ka dapat sa tao. Pero aanhin mo yung modelo ka tapos palamura ka. 'Di ba? Kaya ako po'y nagtatanong lang, buti pinapapasok nila sa templo yung taong palamura. 'Di ba? So yun lang mga kababayan, yung aking reaksyon. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi mga kababayan.